ng heroes na pwedeng pumasok. Kaya nga sa pagpasok natin sa draft. Even the Ling na naging paboritong pick ni Carl TC for the last few games na pinakita niya. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung maaga pa tayo makakita ng mga assassin. Pwede, no? Assassins talaga inisip ko yung Matilda nga na open pa to this point for Blacklist International. Depende na lamang kasi halos lahat naman open pa eh. Matilda. Pero ayun na nga, kinuha na. Open din naman yung Harith, open yung Edith for the longest time. Alam natin na kayang gamitin to ni Sanford. But then, tingnan natin kung ano magaganap sa mga susunod na... Wala naman na kasing Phobius eh. Baka i-arlot na naman. Saka medyo madami pang XP laner dyan, no? And Yeah. for Tirizla na nerf, medyo malaki yung 2 seconds additional cooldown sa kanyang first skill that allowed him before na makapag-poke ng napakadami Kahit sa sino. lane. Kahit sinong katapat niya ay pwede niyang spam ang kanyang first skill. Pero this time around with the nerf na nakuha nga ng isang Tirizla ay malaking bagay na rin yun. Tandaan natin na hindi lang yung first skill ang na-nerf sa Tirizla dahil natanggalan din siya ng konting body of Smith na upasib. Kumbaga, pinalambot din siya ng early game. Oo, kaya nga, alam mo, grabe Gusto ko lang sabihin, itong Louie Hayabusa, Blacklist ang nag-debut nito. Oo! Tsaka para nung huli silang nagtapat, di ba ang mga kapares pa niyan, yung Claude na Yes. pinadadala kung saan-saan. Tapos yung Team Liquid pa ang magpapamalas dito kontra mismo sa Blacklist International. Pero ngayon at nandito na tayo sa puntong ito, interested na ako kung ibibigay pa ba nila yung hero na yun. Or ay, iba na. Nolan and Edith. So hindi pa rin reveal kung ano ang hero ni Sanford. Pero napakalinis nito, no, yung Edith pick na to ay medyo surnament na kay Lord JM ang pupunta. Mainly because meron naman ng Matilda. Pero dahil nga hindi pinik ang Tigreal kanina, mukhang Team Liquid ang kukuha ng Tigreal na to. Wala pa tayong mga marksman na nakikita on both ends. Kaya naman pwede tayong mag-expect na may mga gold lane bans tayo makikita entering the second banning Ang phase. saya-saya naman. Sabi ko, sana may Loye Tigreal. Nangyari na agad sa first game pa lang nilabas na agad siya ng Team Liquid Philippines. Pero Ayun yun, na. going back, gusto ko na napakita mo yan, kuya, kasi open pa pala ang Harit at ang Lunox para dito sa ating mga teams. Up to this point, actually. Even the Alice ay bukas pa. At pakiramdam ko no, sa Blacklist may malaking chance na makita tayo ng Alice gold lane. Considering na may Matilda na rin naman sila. Pero ang medyo worry ko dito ay ang physical damage dealer nila ay manggagaling lamang Sa Nolan. sa isang Actually, Nolan yeah. kung sakaling mag-Alice sila. But if there's one person na magdadala ng napakagaling na mage gold lane, si Oheb. Oheb na ata ang Yeah. pwede nating pag-expect na Alam mo, napag-usapan din namin kahapon, no? Siguro kaya din ako looking forward sa magiging performance ng Blacklist International. We know OHEB Season 7, Season 8, Lunox, Harith, Alice, lahat na mga yun kayang-kaya niya Oo. i-pull off. But then, speaking of, sa kabilang banda naman, this is Team Liquid Philippines, Daddy JP with a Tigreal, 60% ang kanyang win rate, tapos 9.8 ang average assist niya. Grabe, almost Like the double-digit only assists injustice for in the JP world. on this Tigreal. Pwede tayo mag-expect ng consistency dito kay, kay JP. And usually, yung consistency na yun, ay sinasabayan din niya Oy. ng minsan na nagiging daredevil siya na literal nag-flicker pa para humanap ng play. Oh, grabe na dito ang pagkakaubos ng heroes for yung XP laner ng Team Liquid Philippines. Pero for Blacklist International, gold laner na nga ang hinahanap natin dito. Ano naman kaya ang kukuhaan ni Oheb? Meron pa naman siya nung... Ay, wala na rin nung Moscow. So if ever at this point, ano ba natitira? Kari. Kari, Bea, Iya. Alice Ik Lunox. siya, pero kasi Medyo delikado mag-ake siya dito dahil May nga, kaya. parang Kaya hindi pusa. magandang idea kasi yun eh. May naisip lang ako, no? Ano? For TLPH, what if Belleric XP? oy, medyo matagal na natin hindi nakikita. Ay, may harit pa pala, no? Pero kasi ang dami na nga nilang magic sobra. Okay, sige. Kagura! Kagura! Kagura gold lane ba to? Sayang. Yun ang matagal na hindi natin nakita. sayang. Ang saya-saya naman sana nun. Pero if ever ngayon, ano na kaya ang pipiliin ni Sanford for the XP lane? Kasi, Balearic na ba yan? Ang sinabi niya? Ay! Napakataas ng area of effect na meron dito on Team Liquid Philippines in terms of yung abilidad na pumasok, abilidad na mag-start ng mga team fight. Ay ang dami talaga nilang tools at may pick-off din sila dahil sa Hayabusa. Meanwhile, for the side of Blacklist International, mukhang kailangan nilang patagalin yung laro ng bahagya Sobra. dahil nga carry ang kanilang gold lane. Oh, mag-iingat muna sila pagdating sa early game. Kitang-kita naman in terms of yung difference ng early to mid-game potential. Pero hindi naman nila kinakailangan mag-alala kasi base pa lamang sa nakikita natin na mid-duos, Matilda, Kagura, parang ang dami nilang pwedeng gawin mag-isa. Kailangan lang nilang i-manage ito at bigyan ng espasyo yung kanilang mga kasama. Particularly Oheb, kasi pagdating ng latter portions of the game, siya na ang bahala. This is a matter of space and ensuring that you set up your team. Kaya naman, casters, take us to the land of dawn.
May panibago na naman balik para sa ngayong season. Kung kahapon may mga pabagyong 1-1 tayo, ngayon nagbabalik naman ng isang Kagura. At inayin natin mo siyang nga para sa first match and first game of the day. Si Blacklist International laban sa Team Liquid Philippines. Grabe no, parang naitataon talaga. Sinabi, binalik yung isa sa mga heroes kung bakit naitawag na Bagyong Benny. Nilatagan agad ng payong. Okay. So naka-ready ka na agad pa nagkataon na magpabagyo na naman si Benny QT dito para sa DLPH. Ready. Oo, if ever no na may ilalabas. So very nostalgic talaga, saktong-sakto sa ating 8th birthday. Talagang hashtag MLBB celebrate. So many to celebrate. Pero Chantel, favorite mo doon before, di ba? Yung Kagura din. Oo, main hero ko pa rin siya hanggang ngayon. Oo. At ngayon na nagbabalik, aasahan natin na makikita natin mamaya pag nag-RG tayo. Oo, Kasi sa spam yan malamang, mamaya. Spam na naman yan mamaya. pagka ito'y gumana para sa Blacklist International, this paves way for Kagura main na users ay magamit na muli nga ito. Pero ngayon, pauna munang mga papitik-pitik dito sa may bandang mid lane. Oh, grabe mga pokes na ginagawa dito ng mga players natin. Napaka-importante nga na para na rin niya ma-delay pagdating doon sa pagki-clear ng Binion Wave. So, merong tenacity. May nakita kong tenacity kay Haji, by the way, sa kanyang emblem. So, halo to na may kakunatan. Siguro para may, since may shield din siya, mas may added defense para sa kanyang hero. So, anyway, the usual pa rin, Athena, na nakikita natin kahit assassin heroes ang ating meta ngayon. Yeah. Medyo kalmado muna sa umpisa. Hindi muna tayo makakita ng mga sidestep, ankle breaker moves. Pero tama ka nga dyan sa mixture ng isang emblem set for Kagura. Pero dito na nga lang din ang mga pang-check bush nila Sanji. Team Liquid Peach, somewhat hindi naman sila sobrang na-rattle doon. Alam naman natin, unang depensa sa ulan, sa bagyo ay payong talaga. Oh, Pero mga dadaan- micromatic. Oo, pero mamaya may mga pabuhawi-buhawi kaya tayo makikita ngayon. Kasi Ay! unang pagong. Oy, si MP the King halos walang buhay at papasukin dito ni Sanford. Kaya naman first blood at pagong mapupunta sa TLPH. Habulin pa ni Implosion? Shane dito, ginamit yung implosion. So after nun, nakakuha ka ng turtle, lumamang din 1.2k, 2 kills para sa TLPH. Mabilisan lang yung alon, tsaka yung babungot doon ng TLPH laban sa Blacklist. Kung saan nakita nga natin na kalmado, pero nandun pa rin yung pag-check pagdating sa objectives, and that's 2 kills this early para sa TLPH kasi hindi na naman nagtatantan doon si JP. Akala ko magiging sagot niya kanina sa palag-palag di ba? Oo, ano na parang nagbago na ang panahon ngayon. Talagang nagkakasilipan na ulit pagdating doon sa mga purple buff. At kailangan niya din talaga na pumwesto dito sa may Riverside kasi yung crowd control niya pang maramihan. Pang overall Oo, Hindi yung lang pang biglaan. pamilya, Pang pang Blacklist akala ko pa. pang sports pa. Pang esports pa. Pang esports pa. Oo. Pero sa pagkakataon na to, hindi lang pang kanila, pang Blacklist pa. Pero papasok. Shadow kill and a kill para dito kay Carteezy. So, ayan ang patunay guys. 2 kills agad para kay Carteezy. So, yung mga naging get well soon na post sa kanya yesterday at last night ay gumana. Gusto ko yung mga ganyan pag sinabi kang get well soon, binilisan ng pagaling. Ganun ang ginawa dito ni Carl TZ. Oo, sabi niya, nako, Kailangan kong bilisan. Oo, kailangan ko ng nataranta sa soon. Oo, may soon kasi. Pero ngayon, legit, soon magkikita-kita tayo dito sa may bandang top lane. Pero yung diversion play, wala rin naman silang makukuha pa sa ngayon na pick off from Blacklist International. Habang for TLPH, tila ba sila yung nag-iingat pa rin naman talaga. Pero hindi natin ma-deny yung vision na meron dito si JP sa pag-ikot-ikot, pag-ronda sa jungle camp ng Blacklist. Oo, so parang ano siya dito, kailangan maging one step ahead talaga. Again, yung kanyang hero kasi is kailangan pang biglaan. Yung kay Perks kasi pwede siyang tumakas anytime. So halos dikit 56% tsaka 44%. By the way, yung ating community prediction, pwedeng magbago pa yan sa comment section. May sariling laban din sa comment section for sure. Oh, press 1 kung Blacklist, press 2 kung TLPH. Pero kung ayaw nyo mag-type, like react para sa Blacklist, heart react naman para sa TLPH. Pero ito ay mapapa-heart muna ang TLPH dahil malaya din lang makukuha na naman ang pag-go para kay Carl TZ. Lord Jim, tinry naman kahit pa paano man-delay, magbigay ng comms dun sa iba. Susunod ba tayo? Pero hindi na muna. Yun ang call dito ng Blacklist. Parang nag-aantay din dito yung Blacklist ang pwede na trade. But yup, for TLPH, very effective yung kanilang nagiging rotation and map control doon sa may Riverside. So kung titingnan natin, pagdating doon sa lamang, pagdating sa gold, lalo na sa ating mga marksman, lamang ngayon si Benny QT. So nag-build din siya dito ng physical defense kasi diba usually yung leggings yung nakikita natin na binubuo sa kanya yung muna yung top, crop top muna. Oo. Hindi pwedeng lang leggings, lalamigin yung mga muscles, hindi makakapag-flex. Oo, tama. Pag nilamig ang mga pangibabaw dito ng TLPH. Pero mamaya ng mga pag-flex, kasi sa
ngayon si Carl Tizzy lang ang ihahatid. San banda? Sa may bandang baba. Meron yata ang shadow kill. Phoenix na para kay Carl TZ. Naku, yung love story ng Kagura at saka nung Hayabusa, iba yung nangyayari dito para sa ating main game. But yup, for Carl TZ dito, all over the place. We have to credit yung naging diversion play nga ni Sanchi nung moment na yun. So 4-0 para sa ating laban. A lot of pressure going on sa may middle lane din natin. But bottom lane, ano kayong gusto gawin ng Blacklist? Clear lang muna na minion wave. Pwede din nilang gawin yung diversion play. Tapos yung sa Hayabusa, yung ang haba ng shadow. Oo, para sa Claude, pag Gina- BMI. Ginawa naman yun ng Blacklist. Parang natanong yun kila Haji and MP Ducking. Pero ngayon, tiwala na nga lang din sa mga pambibigla. Element of surprise para dito sa TLPH. Ang daming pwedeng panggalingan. May mga vacuum play pa sila. Pero sa ngayon, 4 na miyembro versus 5 members of Blacklist here on the mid lane. Oh, tsaka parang pinapressure din nila yung purple buff dito ni MP the King. So parang inaabangan natin dito is pagdating doon sa labanan ng mga crowd control. Kasi mataas din crowd control din ng Blacklist. Another shadow kill by the way para yung sa Ninja. And that is Carl TZ. Doon sa kanyang kill pero nasa lubong at na-shutdown ng 3 players ng Blacklist. Pero meron yatang counterplay from TLPH pero hindi na nga lang din conceal para kay Daddy JP. Walang aabutan. But that's going to be a great move para sa Blacklist kasi sa ngayon na maaga nilang mag-shutdown. Pero medyo nalalagay sa alanganin dito. Yung pagong makukuha pa rin nila Benny Cutie. Oo, may sarili palang trabaho din sila Blaine Cutie. Okay, ginamit na yung flicker. Hindi na nakatakas gamit yung Cyclone Eye. Lord JM is down. Another player down para yun sa Blacklist. At unti-unti na nga ating paliliitin at pasisikipin yung mapa dito sa may top kasi zone na ang dalawang players ng Blacklist. 3 players dito ng TLPH ang mag-clear ng minion wave. Pero si Oheb nakakapag-clear din ng minion dun sa may bot pero yung middle lane pala ng Blacklist. Parang konting hit na lang. Sira na. Sabi nila, okay lang. Sige, clear ka lang dyan sa may bandang bottom side. Bababa ang ibang members dito, Carl Kids and Southford, pero wala na silang aabutan. Mas malaki yung nakuha nila ng impact doon because that's the middle lane turret. And so far, mas ma-open up tuloy ngayon yung jungle ni MP The King para sa TLPH. Pero kita mo naman yung way na dumepende or dumepensa sila dito sa may purple camp. Kasi ganun yung pwedeng mag-deny dito sa isang Nolan. Pero Kagura, she's the land of Dawn. Kagura is actually the 7th most big hero in MPL Philippines history. Pero before that, ito yung ipipick off muna nila. Ako si MP The King napatay doon sa may top lane. So pinag-uusapan 47.94%. Kanina, ayan na naman si... Yan yung flex. Sakto. Grabe naman yung mga flex na yan. Pero ngayon, na-simplex muna dito sa may bandang gilid. Pasimple na nagpa-flex lang si JP nang pwede niyang gawin ng mga setup. Pero nandito Diversion, nga na din diversion! sila. Ah, Sanji! Okay, makahatak dito. Nakaredy si Haji ginamit yung kanyang combo. Pero nakaredy na naman din si Benny Cutie. So na-counter dito yung supposedly pang counter din ng Blacklist. So grabe yung binibigay na offense. Papasok na rin dito si Sanford. Pero ready sila Oheb para doon sa mga free hit. Pero napakakunat dito ng isang gatot. So far, 7.3k gold lead para sa Team Liquid PH. 1-8 kill score at karamihan sa mga yan ay nakikita pa nga natin na nagiging one-sided, to be honest. All 3 turtles ay nakuha ng TLPH. Hindi lang yon, idadagdag pa sila sa listahan dito na makakakuha ng unang Lord para sa laban. Sinasagditan lang nila. Solid na naman ang nagiging opensa dito ng TLPH kahit sila liquid. Pero looking at the gold difference naman, it all matters at the gold lane kung saan naramdaman natin na maaga nakapag-online si Benny Cutie. 7.8k gold para dito kay Benny Cutie. At grabe yung mga pahigop dito ni Sanji. So nakalahati agad yung buhay ni Oheb. At ito nakakatakot, napakalayo na ng agwat ng pwesto ni JP para magbigay ng impormasyon laban sa Blacklist. Ganun kalalim, no? Oo, tsaka alam niya na anytime pwedeng humabol kasi mayroon nga palang diversion. Sabi niya, okay lang. Alam ko namang isang tawag nyo lang ay nandyan agad kayo. Pero ngayon ay mamarcha ang Lord sa may bandang gitna. Iaangat din ni Carl TZ yung wave dun sa may bandang taas. They want to celebrate na nga lang din. Sabay-sabay ba sila mag-happy birthday dito kasi nandito na nga lang din ang clown or ang mascot para sa laban na to. Okay, so tinatry na sirain yung Torres sa may middle lane. So hindi makalapit dito mga players ng Blacklist at nag-aantay sila ng perfect timing for that counter initiation. Kahit yung added defense sa may top lane nasira na rin but successfully madedepensahan dito ng Blacklist. At nakita naman natin na makadepensa man ngayon ng Blacklist is marami-rami na naman ang nakuha sa kanila. Nakabasag pa ng mid lane na base turret dito. Ang TLPH, hindi lang yun. Sakop na nila lahat na pwede panggalingan ng mga entry points katulad yan. Grabe naman doon si Carl TZ. Bandang taas. Ay, liliko! Biglang dumating nga, ginawag explosion pero walang tatamaan sa moment na yun. So is it para sa side ng Blacklist for the counterplay pero masakit yung mga plakito dito ni Benny Cutie. Konting hits na lang mga Torres sana doon sa top lane pero madedepensahan pa rin dito ng Blacklist. So ready din sila sa mga biglaang plays coming from that diversion. Tapos may biglang Implosion na teleport na implosion. Tsaka ano, paghahandaan talaga celebration, hinahangin
Binisita doon. Solo kill para kay Carl Daisy. Ngayon, mas lalong mababawasan yung pangopensa ng Blacklist. Nakaabante ang 5. Hindi nila tinatantanan na mag-clear dito ng minion wave ng Blacklist. Grabe si Carlito the Great. Now at level 15 by the way against MP the King who is still at level 12. So if ever man na magkaroon ng another Lord fight, medyo may hirapan dito yung Blacklist. Probably ang pinang defensive play is clear lang ng clear na minion wave as much as possible at ibigay lahat dito kay Oheb. Tingnan natin kung anong gagawin. Talagang top lane pinanggigigilan habang si Carteezy ay nandun sa may bottom lane. Siya ang pupuntahan ng mga players ng Blacklist pero makakaalis lang din agad. Dalawang Bloodwings by the Grabe. way sa dalawang players ng TLPH. Grabe na. Dumating na tayo sa point na ang TLPH ngayon ay sobrang linis na nga lang din ng pensa and the Blood Wings is chef's kiss na nga lang din sa Arsenals ngayon ni Benny Cutie by the way and even si Sanji ngayon. Nakikita niyo yung pag-flex niya yan. Nakikita natin kung paano rin naman kasi nila fineflex yung whole map onto their favor. At ngayon, pangalawang Lord ay magre-respond na nga lang din. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makalapit man lang ang mga members ng Blacklist sa kanila. Oo, siguro inaantay na lang nila yung game equilibrium. 12 minutes naman na tayo. Sa mga dyan ay minsan ng Combs, depensa na lang tayo. Hayaan na lang natin yung next na minion wave kasi meron pa naman silang Torrent sa may bottom lane. But successfully, masesecure dito ng TLPH yung Lord at diretso immortality si Daddy JP. Grabe no yung get well soon ngayon, parang get the Lord soon na nga lang din para dito sa TLPH. Mabilisan lahat ng ginagawa ngayon ng TLPH pero may iba yung pag-iingat. May nagsamang diskarte at disiplina ngayon ang nakikita natin na taktika nila para sa laban na to. Almost 13k gold lead, Chantel. Sobrang taas. Sobrang laking bagay na to para sa TLPH. Oo, mas mataas pa siya sa sabihin natin 1K per minute. Oo. Kasi 13, tas magta-13 minutes pa lang tayo sa ating laban. Siguro nung nagpapahinga si Carteezy kahapon, hindi pinayagan pumindot ng cellphone. Kaya ngayon, pindot na pindot talaga siya. Nanggigigil. Sabi niya, birthday pala ni MLBB kahapon. Oo. Kailangan sumali ako sa party. Makisaya! Sakto yung implosion. Lord James gonna be down. Si Saturn pumasok na rin. Ito na may shadow kill na sinasabi natin. Ang lead dyan ni Carteezy. Carlito the Great and TLPH. Game number 1. Panalo agad. Nagdidiwa ang